Meron nga bang Catholic vote sa Pilipinas? Para sa karamihan sa Metro Manila, wala. Kung pagbabasehan ang isang pag-aaral sa UP o University of the Philippines. Yan ay sa kabila ng mahigit 60 milyong Katolikong Pilipino na sapat para magbigay ng panalo sa mga kumakandidato ngayong eleksyon 2013. Live mula sa Quezon City, may report si Joseph Morong. Joseph? Jessica, may lampas nga na 60 milyong mga Pilipinong Katoliko sa ating bansa. Kaya hindi natin maiwasang tanong minsan kung may Catholic vote ba. Yan ang pinag-aaralan ng isang grupo ng mga taga-University of the Philippines at nakita nila lalo na kung NCR or National Capital Region ang pag-uusapan ay walang Catholic vote. Vox Populi, Vox Dei. Ang boses raw ng taong bayan, boses raw ng Diyos. Pero kung Vox Dei, Vox Populi rin kaya. Eleksyon na naman at hindi miminsang nakita natin nagpapahayag ng kanilang posisyon ang simbahan. Andyan ang Team Patay, Team Buhay posters, pati na ang mga payo kontra sa mga political dynasty at ang paglalatag ng mga katangian ng mga kandidatong pasado sa panlasa ng mga Katoliko. Base sa Catholic Directory of the Philippines, ang CBCP may tinatayang 63 milyong Pilipinong Katoliko sa bansa. Makuha lamang ng isang kandidato ang porsyento nito ay pihadong pasok na siya sa banga sa eleksyon. Pero ang tanong, meron nga bang Catholic block vote? Ito ang gustong sagutin ng isang grupo ng mga estudyante ng Communication Research sa University of the Philippines College of Mass Communication. Sinurvey nila ang 391 na respondents galing sa randomly selected na mga syudad sa National Capital Region at tinanong kung naniniwala ba silang may Catholic vote. Base sa Catholic Directory, may lampas 9 milyong Katoliko sa NCR, ikalawa sa pinakamarami sa bansa kasunod ng Region 4A. Lumabas sa pag-aaral na 79.3% ng mga respondents nila ang nagsabing walang Catholic block vote ngayong eleksyon. There's no Catholic block vote. There's no free will involved in it. Basta sabihan ka lang ng pare, I will vote for this you vote for this person, and then they will vote for this person. Most of the Catholic informants, our respondents, said that that's not possible with Catholics because we have one of the, I guess, most important things about being Catholic is having the free will to choose. Tinanong din nila ang mga respondents kung okay lang ba na maglatag ang mga pari ng mga kaboto-botong katangian ng mga kandidato. 52% ng mga nakaranas ito ang nagsabing okay naman daw. Pero pagdating na sa direktang pagdidikta ng mga pangalang dapat isulat sa balota, 70% ng mga Katoliko ang ayaw nito. They feel like the free will and the essence of being able to think for themselves is being taken away. Pero limitado ang pag-aaral sa NCR. Maaaring iba raw ang pulso sa probinsya. In the province, maybe they've got more of a Catholic influence or they're more conservative, therefore they think differently. Maybe the church is stronger to them. And here, maybe people are more secular. You know, they've got more avenues for different sources of information, for different viewpoints. Silipa Archbishop Ramon Arguelles, aminadong sa ngayon daw, wala pang Catholic vote. Pag hindi kayo bumoto doon sa listahan na binigay ng pinuno natin, ay kay tiwalag. Ay walang ganun sa Katoliko. Pinahihirapan ang mga Katoliko. At hindi nga raw ibig sabihin ito na hindi makikialam ang simbahan sa mga usaping pampolitika. Siguro wala pa. Wala pa, but we are trying to move towards that. Ako magdidikta doon sa nahingi. Ngayong eleksyon, mukhang konsensya ang papaganahin ng mga Katoliko sa balota. Okay, thank you. Jessica, sa parehong pag-aaral, pinaranggo dun sa mga sample nila yung importansya or kahalagahan ng pagiging Katoliko. From 1 to 5, 5 being the highest, ang sabi ng mga na-survey ng mga respondents ay 3.5. Ibig sabihin, mahalaga yung pagiging Katoliko nila, pero mukhang hindi saklaw nito yung karapatan nila sa kung sino ang pipiliin nila sa darating na eleksyon, Jessica. Clarification, Joseph, opinion survey ito kasi ang tanong naniniwala ka bang merong Catholic vote sa Pilipinas? Tama ba? That is correct, Jessica. It would have been better kung halimbawa they've gone through yung halimbawa yung mga data ng COMELEC from 2007, 2010, but this is an opinion survey that is limited to the National Capital Region. Sa pagkakaalam kasi natin, wala pang study o statistics na makukuha from the Commission on Elections to indicate things like kung may Catholic vote ba o may youth vote. Even during the last elections, hindi pa nila napag-aaralan o napoprocess yung resulta ng mga nakarang eleksyon. Correct. Parang kasi kung halimbawa ihahambing natin
natin yung voters profile, no, sa Amerika, ay talagang makikita mo yung pagkakahimay doon. Halimbawa si Obama, malakas sa Latin Americans at saka sa mga black. Yung sa atin ay walang ganung pagpipiraso, paghihiwa-hiwalay ng datos. So far, ito pa lamang yung medyo academic and medyo scientific, no, na pagtingin kung may Catholic vote. But then this is an opinion survey concerning Catholics that have interviewed sa NCR. Okay, pero si Archbishop Arguelles mismo naniniwala na wala rin, di ba? So, coming from a very high official of the church mismo, sila na nagsasabi walang Catholic vote. Pero, ang alam natin, factual ito, malakas ang Catholic lobby. Correct. Nakita naman natin siya in several issues, no? Primarily yung sa RH bill. So, in terms of influence, the Catholic Church does wield its influence, pero it's another matter kung makikinig yung kanilang mga parokyaano, yung kanilang mga faithful, Jessica. Okay, mga estudyante ang nagsagawa nitong pag-aaral na ito, but I suppose kasi mga communications research sila, scientific yung kanilang proseso, Joseph? That's correct. Dumaan naman siya doon sa pagbusisi, no, ng methodology nila doon sa kanilang professor. And nakalusot naman yon sa panel, of course, ng Communication Research Department. So it is scientific, Jessica. Okay, maraming salamat, Joseph Moro.